Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy, may isang araw po, habang bumabiyahe ako papunta sa opisina, ay napakinggan ko ang inyong programa. At habang nakikinig ay bigla akong napaisip na napakalayo na ng narating ko sa buhay, na minsan ay punong-puno ng hirap at pagsubok. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jolie. Ako ay nagmula sa Malate, Manila. At ngayong araw ay nais kong ibahagi ang aking kwento. Isang kwento ng kahirapan, pangarap, at tagumpay na bunga ng tiyaga at pananampalataya. Kathy, 6 na taong gulang pa lamang ako nang magsimula akong mamulot ng basura kasama ang aking mga magulang. Lumaki kaming salat sa buhay. Parehong hindi nakapagtapos ng pag-aaral sina nanay at tatay, kaya hirap na hirap silang makahanap ng maayos na hanap buhay. Araw-araw, ang iniisip lang namin noon ay kung paano makakaraos at kung may mailalagay pa ba sa hapagkainan pagsapit ng gabi. Kathy, dahil sa hirap ng buhay, huli na rin po nang ako'y makapag-aral. Ngunit kahit ganon, ay hindi nawala sa puso ko ang kagustuhang matuto. At tuwing nakakakita ako ng mga batang naka-uniform, may bagong damit, magagarang gamit, at hinahatid sundo ng kanilang mga magulang. Sa totoo lang, naiinggit ako. Kathy, pangarap ko rin noon na maranasan ang maging normal na estudyante. Yung wala kang ibang iisipin, kundi mag-aral na lang ng mabuti. Kaya nang dumating ang pagkakataon na makapasok ako sa paaralan, ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko. Nag-aral ako ng mabuti dahil alam kong yun lang ang tanging paraan para mabago ang buhay naming pamilya. Sa murang edad, Kathy, ay natutunan kong maging masaya sa maliit na bagay. Kahit nga asin lang ang ulam o minsan ay kanin lang. Pero kahit ganon, Kathy, ay nagpapasalamat pa rin kami sa araw-araw. Kapag nga nakakapasok ako sa school at may natututunan akong bago, sapat na yun para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Kathy, maraming gabi noon na umiiyak ako ng tahimik. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil natakot ako na baka habang buhay na lang kaming manatili sa ganoong sitwasyon. Kathy, sobrang hirap. Pero sa ganong isipan ay mas lalo akong pinatatag. Ang pangarap ko, alam ko pong mahirap. Mahirap para sa isang dukhang kagaya ko ang mangarap. Na para bang wala kang karapatang mangarap dahil sa estado ko sa buhay. Pero pinili kong hindi maniwala roon, Kathy. Bagkus ay pinilit kong kumapit. Ginawa kong inspirasyon ang bawat gutom, ang bawat pagod at bawat araw
na tila walang kasiguraduhan. At sa halip na magpatalo sa hirap, ay ginawa ko itong dahilan para lalo akong magsumikap. At sa awa naman ng Diyos, Kathy, ay lahat ng paghihirap namin noon ay unti-unting napalitan ng tagumpay. Naging scholar ako sa napasukan kong universidad at nagtapos ako ng college bilang magna cum laude sa kursong Industrial Engineering. 5 taon na ang nakalilipas. Isang bagay na noon ay pangarap lang namin. At tinitingnan lang mula sa malayo. Ngayon po, ay isa na akong licensed engineer. At nagkaroon din ako ng sarili kong negosyo. At ngayon ay isa na akong CEO ng isang beauty product company dito sa Pilipinas. Nakabili na rin po ako ng sariling kondo at naiahon ang sariling pamilya mula sa kahirapan. Nabigyan ko si nanay at tatay ng buhay na noon ay pangarap lang naming lahat. Hindi na nila kailangang magbanat ng buto araw-araw para lang may maibigay sa amin sa lamesa. Ngayon, sila naman ang pinapasalamatan ko, Kathy, sa lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa akin. Kaya naiisip ko, yung dating ako. Ang batang si Jolie na minsang namulot ng basura para lang may makain. Sa katunayan hanggang ngayon, kapag naaalala ko ito, Kathy, naiiyak pa rin ako. Dahil hindi ko akalaing darating ang araw na ako naman ang magiging matagumpay, na mayroong magandang kinabukasan para sa mga lumalaban sa buhay. Kathy, madalas akong bumalik sa lugar kung saan kami dating nangangalakal. Hindi para balikan ng sakit, kundi para alalahanin kung saan ako nagsimula. At doon ko mas lalong nauunawaan na ang kahirapan ay hindi sumpa. Isa lamang itong pagsubok na kayang lampasan ng taong may sipag, tiyaga at determinasyon. Ngayon, Kathy, hangad ko ring makatulong sa iba. At sa tuwing may pagkakataon, nagbibigay ako ng tulong sa mga batang gustong makapag-aral at sa mga pamilyang kapos sa buhay. Dahil alam na alam ko ang pakiramdam, Kathy, ng walang-wala sa buhay. At kahit papaano, sa maliit na paraan, ay gusto kong maging dahilan naman ng pag-asa ng iba. Kathy, natutunan kong hindi nasusukat ng pinanggalingan ang mararating ng isang tao. Hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang tagumpay. At kung minsan pa nga, ang pinakamadilim na simula, ang siya pa palang magdadala sa atin sa pinakamaliwanag na kinabukasan. Sana ay nagsilbing inspirasyon ang kwento kong ito sa mga taong tagapakinig na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Jolie. Love Me, Kathy G.